Nako mga ka-good news, hindi lang pala wanted o fugitive si Kibuloy ngayon. Kinakasan na rin ang manhunt sa kanya. Grabe naman ito. Manhunt kaagad, ano? At ang kanyang mga kasama na wanted, 6 doon sa kanyang matataas na opisyalis ay sumuko na at tanging itong si Kibuloy na lamang ang natira. Ating pakinggan sa news ng Net25. Narito ang ulat. Ikinasa na po ang manhunt operation ng mga otoridad laban po kay Apollo Kibuloy na nahaharap po sa patong-patong na kaso. Tanging si Kibuloy na lang po kasi ang hindi pa sumusuko sa 6 na subject nung pong warrant of arrest na inilabas ng isang korte sa Davao City. Detalye ng ulat niyan, may live report si Mar Gabriel. Mar? Yes, Ali, nagpapatuloy ngayon yung koordinasyon ng otoridad sa mga abogado nitong si Apollo Kibuloy para nga sa kanyang kusang loob na pagsuko. Oras naman daw na mapatunayan na may nagkakalong sa kanya ay maaari din silang maharap sa kaso. Sinadya ng mga operatiba ng Davao Police, CIDG at National Bureau of Investigation ang resort na ito sa Samal Island na pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para isilbi ang kanyang warrant of arrest. Pero wala doon si Kibuloy, kaya nag-iwan na lang sila ng kopya ng warrant. Kaninang umaga, nagtungo rin ang otoridad sa Tamayong Prayer Mountain sa Davao City, pero wala rin daw doon si Kibuloy. Una na rin silang nagsilbi ng warrant of arrest sa Kingdom Compound kahapon, kung saan ang administrator at abogado lang ni Kibuloy ang humarap sa kanila. There is a possibility na maaaring wala po siya sa ngayon sa Davao region. But then again, I would like to take this opportunity nga na manawagan kay Pastor at sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan at mga supporters at pati na rin po sa kanilang mga abogado na ito naman po ay ang mga warrants of arrest po na ito, inisyu naman po ng ating korte ay bigyan po natin ito ng respeto at sana nga po through the intercession po ng kanyang abogado ay harapin na lamang po niya ito. Anyway, bailable naman po itong mga kaso po na ito. 200,000 piso ang itinakdang piyansa ng korte para sa kasong sexual abuse, habang 80,000 piso naman para sa kasong child abuse. Liliit lang pala. Ang liliit lang ng mga bail na yan, 208,000. Pero bakit kaya hindi lumilitaw si Kibuloy? Kasi kung lilitaw ka diyan sa Senado ay parang mangyari na rin sa'yo yung nangyaring pagkakulong ni Haring Aguila. Yung Haring Aguila sa Siargao na isa ring religious leader ay madali lang, kulong ka agad. Ayaw ni Kibuloy na mapahiya siya sa Senado. Alam niya na marami siyang kalaban doon. Kaya alam naman ng marami na mayroon talagang underground bunker si Kibuloy at siguradong nandun na yun. Nagtatago, napakasekreto ng lugar na yan. Na meron siyang secret bunker na pwedeng pagtaguan niya sa panahon ng kalamidad or panahon ng end of the world or sa ganitong panahon na mayroong manhunt sa kanya. Kasi itong manhunt ay ang patunguhan nito ay barilan kasi manhunt ito. Alam naman natin na mayroon ding private security si Kibuloy kaya pwedeng ipagtanggol siya sa ganyan na klase. Yung sabi nila barilan. Okay, so patuloy tayo sa ulat ng Net25. Kahapon una nang sumuko at naghain ng piyansa ang 3 sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy. Kaninang umaga, kusang loob na ring sumuko ang 2 pang akusado na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Umaasa ang otoridad na kusang loob din na susuko si Kibuloy. Hopefully, sana nga today, tomorrow, lulutang si Pastor Kibuloy to face these charges kasi ang mga taong nakasama niya dito sa warrant na ito, yung 5 ay all accounted for na. Siya na lang ang hindi pa. Alam natin marami pong sumusuporta sa kanya and we are hoping and praying na cooler heads will prevail para po hindi po tayo humantong po na magkagulo po ang sa parte po ng mga police o other law enforcement agencies po
na mag-i-implement po nitong warrant of arrest po. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng binuong tracker teams para tugisin si Kibuloy na pinaniniwala ang hindi pa nakakalabas ng bansa. Tuloy din ang koordinasyon nila sa mga abogado para kumbinsihin ito na harapin ang kanyang mga kaso. May babala naman ang PNP sa mga posibleng nagkakanlong kay Kibuloy. We want to appeal for those taking care kaya nagkakanlong po o nag-accommodate po kay Pastor Kibuloy. Ang pinagkaiba po nito sa warrants of arrest na inisyu po ng Senate ay maaari po kayong maharap sa kaso. Ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas ay maaari po kayong mapailan ng kaso po harboring a wanted persons po. Okay, kung tungkol sa itong harboring a wanted person, katulad kay Gringo Hunasan noon, hindi ba nagtago si Gringo Hunasan? At doon lang siya sa Makati, paikot-ikot lang sa Makati kasi meron siyang maraming kaibigan sa Makati. Kaya kung ilang taon, hindi talaga nahuhuli si Gringo dahil mayroong kumakanlong. So ganyan din yan kay Kibuloy. Siyempre, pwede kang itatago ng mga best friend mo diyan sa Davao na mga malalaking tao. Kaya hoping for good also kay Kibuloy, kay Pastor, sana ay matapos niya na itong kanyang problema. Harap talaga siya sa husgado, sa Senado para mapawalang sala kung wala siyang sala, at kung meron man, ang husgado na, ang Department of Justice ang gagawa ng final decision tungkol sa kanya. Okay, so hanggang dito lang muna tayo mga ka-good news. Ako'y magpaalam na. See you on our next episode dito lamang sa ating channel. Paalam, magandang umaga Pilipinas!